Naniniwala naman ang itinuturong recruiter ni Mary Jane Veloso na si Maria Cristina Serio na inosente at walang kamalay-malay si Mary Jane na pinagdala siya ng iligal na droga papuntang Indonesia. Mula sa Department of Justice, itong balita ni Roderick Mendoza live. Roderick, good evening. Attorney Reggie, sa mismong itong recruiter na nga ni Mary Jane Veloso ang nagsasabi ngayon na inosente at walang kamalay-malay itong si Mary Jane na illegal na droga ang laman ng maletang ipinadala sa kanya patungong Indonesia. Sa kanyang counter affidavit na isinumite sa DOJ, sinabi ni Maria Cristina Sergio na naniniwala siyang hindi talaga alam ni Veloso na pagdadalhin ito ng maleta na may lamang heroin. Nabiktima lamang anya ito at sinamantala ng dalawang Aprikanong nakausap nila ang mahigpit na pangangailangan nito ng trabaho. Nagmemerienda sila noon, tapos naiwan si Mary Jane kasi bumalik na sa hotel si Christina. And then after 15 minutes later or 20 minutes, sinabi na ni Mary Jane na binigyan niya yung number doon sa dalawang tao. Tapos binigyan siya ng trabaho, pinagdadala daw siya ng bag. Ayon naman sa abogado ng pamilya Veloso, mahalaga ang salaysay nito ni Sergio dahil makakatulong ito sa kaso ni Mary Jane sa Indonesia. Magagamit ito upang tuluyang maalis ang parusang kamatayan kay Veloso. So it can be used as a basis by our Indonesian counterparts. In fact, they are actually waiting already for the translation in English into Bahasa so that they will communicate immediately with the Attorney General's office about this statement. Ayon naman kay Secretary Laila de Lima, kailangang maiparating ito sa mga otoridad sa Indonesia. Well, magandang magandang development yan, indication na we are the right direction here, we are in the right track. Ngunit tahasa namang itinanggi ni Sergio na nirecruit nila si Veloso upang magtrabaho sa abroad. Si Mary Jane pa umano at ang dating asawa nito na si Michael Candelaria ang lumapit sa kanila noong April 2010 upang mangutang ng pera na panggasto sa paghahanap nito ng trabaho sa ibang bansa. Inialok pa umano nito ang kanilang tricycle bilang sanla sa inuutang na pera. Pagdating umano sa Malaysia, dalawang lalaking Aprikano ang nakipagkilala sa kanila bilang John at Aike sa isang restaurant. Kinalaunan ay tinawagan umano ng mga ito si Veloso at inaalok ng trabaho ang magdala ng isang bag patungong Indonesia. Pinagsabihan pa niya si Veloso na wag basta magtitiwala sa mga Aprikano, ngunit desidido umano ito na tanggapin ang alok na trabaho. Kinaumagahan, bigla na lamang umanong umalis si Veloso nang walang paalam at nang makausap niya sa telepono ay sinabi nito na papunta siya ng Indonesia. Mayo na umano nang malaman niyang nakulong ito sa Indonesia dahil sa pagdadala ng iligal na droga. Handa rin umano si Sergio na makipagtulungan upang mahuli at maparusahan ang mga tunay na nambiktima kay Mary Jane. Attorney Reg, sa darating na Lunes nga ay tutuloy ng DOJ itong preliminary investigation at inaasahan na maghahain pa o magsusumite pa ng kanilang reply itong kampo ng mga complainant dito sa inihaing counter affidavits ng mga respondent ngayong araw dito sa DOJ. Maraming salamat, Roderick Mendoza, nag-ulat ng live dyan sa DOJ sa Maynila.